Magandang hapon sa sa oras po ito. Dala ko po tayo sa salita po ng Panginoon na ating po mapapakinggan sa oras po ito. Nawa ay pagpala po tayo ng Panginoon sa oras po ito, no? At ang ating pong pag-aaralan ay patungkol po sa tinatawag na katiyakan ng ating kaligtasan. So, ang tanong, ligtas na po ba tayo? At nakakatiyak ba tayo na tayo ba ay ligtas? No? Isa pong malaking bagay po yan para alam natin na habang tayo ay narito sa mundo, alam natin na tiyak na tayo ay ligtas. Sa anong paraan? No? Sa anong paraan at paano natin nasasabi na tayo ay ligtas na? No? So yan po ang ating po pag-aaralan sa hapong ito. Nawa ay subaybayan lang po ako, makinig lang po kayo at manood lang po kayo ng video nito at hayaan nyo po na ating pong pag-aralan ang patungkol po sa tinatawag na katiyakan ng ating kaligtasan. Sa English po ay tinatawag na assurance of salvation, no? Dahil maraming mga tao na akala nila sila ay ligtas, kung hindi sa kabila palang dako, sila ay hindi po ligtas. Ngayon, paano natin matitiyak na tayo po ay ligtas na? No? Kaya ang katiyakan ng ating kaligtasan, ito ay sa pamamagitan ng pananampalataya sa ating Panginoon Kristo, na siya lamang ang tanging tagapagligtas at wala nang iba. So, siya lamang. No, kaya kapag ganun ang ating pananampalataya, ganun ang ating pananalig sa mundong ito na walang ibang tagapagligtas sa atin maliban ang ating Panginoong Kristo. So, siya lamang ang makapagligtas po sa atin. Kaya nakakatiyak po tayo dahil ang sabi po ng Gawa chapter 4 verse 12, kaya sabi niya, sa kanya lamang matatagpuan ang kaligtasan, o kay Kristo lamang matatagpuan ang kaligtasan, sapagkat sa silong ng langit ang kanyang pangalan lamang ang ibinigay ng Diyos sa ikaliligtas ng tao. So walang ibang tagapagligtas sa mundo nito maliban sa ating Panginoon Kristo. Siya po yung Diyos na nagkatawang tao at namuhay sa piling natin bilang tao, no, para tayo ay iligtas, para maging tiyak ang ating kaligtasan. Sapagkat lahat po ng tao ay patungo po sa apoy ng impyerno, kaya kailangan nila ang kaligtasan. No, kailangan mo at kailangan po ang kaligtasan. Ang kaligtasan natin ay matatagpuan lamang kay Kristo. Kaya kapag tayo ay sumasampalataya sa ating Panginoon, 100% na tayo ay tiyak na tayo ay ligtas, sapagkat kay Kristo lamang ito masusumpungan. Sa Tito chapter 2 verse 1 hanggang 14 ay magbabasa po natin dito na sinasabi ng banal na kasulatan, sapagkat nahayag na ang kagandang loob ng Diyos na nagdudulot ng kaligtasan sa lahat ng tao. Ito ay nagtuturo sa atin upang tularan ang talikuran ang makamundong pamumuhay at damdaming makalaman, at upang makapamuhay tayo ngayon ng may pagpipigil, matuwid at karapat-dapat sa Diyos. Habang hinihintay natin ang dakilang araw na ating inaasahan, ito ang pagbabalik ng ating dakilang Diyos at tagapagligtas na si Kristo. Inihandog niya ang kanyang sarili upang palayain tayo sa lahat ng kasamaan at linisin tayo upang maging bayan niya, masigasig sa paggawa ng mabuti. Kaya doon ay makikita natin na sinasabi ng Biblia na ang ating tagapagligtas ay walang iba kundi si Kristo lamang.
No? Tayo ay nag-aantay sa kanyang sa muli niyang pagbabalik, no? Upang ikaw ay kunin niya, patay ka man o buhay sa mundong ito. Kapag ikaw ay tapat na nanalig at nanampalataya sa Kanya, hindi ka nahihiyang humarap sa Diyos. Hindi ka nahihiyang lumapit sa Panginoon dahil alam mo, kabilang ka sa mga taong iniligtas ng Diyos. Kabilang ka. Kaya nakakatiyak na ikaw ay ligtas dahil naglilingkod ka kay Kristo at sumasampalataya ka sa ating Panginoon. Sa Tito chapter 3 verse 4 hanggang 7, ngunit nang mahayag sa atin ang kabutihan at pag-ibig ng Diyos na ating tagapagligtas. Iniligtas niya tayo hindi dahil sa ating mabubuting gawa, kundi dahil sa kanyang habag sa atin. Tayo ipinanganak na muli sa pamamagitan ng tubig at tayo rin ay binago ng Espiritu Santo. Masaganang ipinagkaloob ng Diyos sa atin ang Espiritu Santo sa pamamagitan ng ating tagapagligtas na si Jesucristo, upang tayo gawing matuwid sa pamamagitan ng kanyang kagandahang loob at tayo'y magiging tagapagmana ayon sa pinangakong buhay na walang hanggan. Kaya dito kapag tayo ay sumampalataya sa Panginoon, sapagkat nakakatiyak tayo dahil ipinagkalooban niya tayo ng banal na Espiritu na banal na Espiritu Santo sa pamamagitan ng ating tagapagligtas na walang iba kundi ang ating Panginoon. Kaya nakakatiyak na ba tayo sa ating kaligtasan? Yes, 100% masasabi natin na tayo ligtas sapagkat tapat tayong nananalig at sumasampalataya sa ating Panginoon. So dito sa aklat ng 2 Peter chapter 1 verse 10 hanggang 11 ay makikita po natin dito na sinasabi ng banal na kasulatan, kaya nga mga kapatid, lalo kayong maging masigasig upang mapatunayan ninyong kayo ay tinawag at pinili ng Diyos. Kung ganito ang gagawin ninyo, hindi kayo matitisod. Sa ganitong paraan, kayo'y maluwag na papapasukin sa walang hanggang kaharian ng ating Panginoon at tagapagligtas na si Jesucristo. So yan ay sinasabi ng banal na kasulatan doon sa ating nabasa at ating narinig na hinihintay natin ang pagbabalik ng ating Panginoon Jesucristo. At habang tayo ay nag-iintay sa Kanya, dapat patuloy tayong naglilingkod sa Panginoon upang huwag tayong matisod. No? Huwag tayong matisod. Kaya sa ganitong paraan, maluwag tayo na papasukin sa walang hanggang kaharian ng ating Panginoon Kristo. No? Papasukin niya tayo. Kaya nakakatiyak na ba tayo sa ating kaligtasan? So makakatiyak po tayo sa ating kaligtasan. Ito ay sa pamamagitan ng ating pananampalataya. Kapag tayo ay mayroong pananalig at pananampalataya sa Panginoon, so nakakatiyak tayo na tayo po ay ligtas. Pangalawa, ang katiyakan ng ating kaligtasan kapag tayo ay naging alagad ng ating Panginoon Kristo. Kapag ikaw ay naging alagad ng ating Panginoon Kristo, 100% ikaw ay ligtas. Kaya kapag hindi ka pa naging alagad ni Kristo, hindi mo masasabi na ikaw ay ligtas. Kailangan mo ang tagapagligtas, kailangan mo maging alagad ni Kristo para 100% ikaw ay ligtas. So, ang tanong, paano ba tayo maging alagad ni Kristo? No? Ang sabi sa Matthew chapter 28 verse 18 to 19 ay sinasabi ng banal na kasulatan, lumapit si Jesus at sinabi sa kanila, binigyan na sa akin ang lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa. Kaya't habang kayo humahayo, gawin ninyong alagad ko ang mga tao sa lahat ng bansa. Bautismuhan ninyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Turuan ninyo silang sumunod sa lahat ng inuutos ko sa inyo. Tandaan ninyo, ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng panahon. So malinaw na sinasabi ng Biblia na masasabi mo na ikaw ay tiyak, na ikaw ay ligtas kapag ikaw ay naging alagad ng ating Panginoong Jesucristo. No? So, paano kung maging alagad? Dahil sa ikaw ay sumampalataya at nabautismuhan, no? Sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Banal na Espiritu Santo.
At meron lamang mga alagad ang Diyos, walang iba kundi apostol, propeta, evangelista, pastor at guro. Ito yung mga legitimate na alagad ng ating Panginoon Kristo, na kapag ito ang yung napakinggan at nasamahan mo at binautismon ka sa pangalan ni Jesus, 100% na ikaw ay alagad ni Kristo at 100% ikaw ay ligtas. No, ikaw ay ligtas, nakakatiyak ka. Kaya kapag hindi alagad ni Kristo ang nagbautismo sa iyo at nangaral sa iyo ng mabuting balita, hindi mo masasabing ikaw ay ligtas sapagkat wala sa iyo ang Espiritu Santo. No? Sa Gawa chapter 2 verse 40 hanggang 42, marami pang inihayag si Pedro upang patunayan ang kanyang sinabi at nanawagan siya sa kanila, iligtas ninyo ang iyong mga sarili mula sa parusang sasapitin ng masamang lahing ito. Kaya't ang mga tumanggap sa sinabi niya ay nagpabautismo at nadagdagan ang mga alagad ng may 3,000 katao ng araw na iyon. Nanatili sila sa itinuro ng mga apostol sa pagsama-sama bilang magkakapatid sa pagpapirasyo ng tinapay at sa pananalangin. Kaya malinaw na sinasabi ng banal na kasulatan na kailangan mo maging alagad ng ating Panginoon Kristo. At paano ka maging alagad? Sila ay nagbabautismo. No? Ang bautismo po ay hindi po ito ginagamit sa mga bata, sa mga sanggol. Ang bautismo ay ginagamit ito sa mga tao may sapat na gulang na marunong na magsisi at magsisi sa kanilang mga kasalanan at tumanggap kay Kristo bilang Panginoon at sariling tagapagligtas ng kanilang buhay. Kaya sila ay nagde-decide na lumapit kay Kristo at magpabautismo para maging alagad ni Kristo. So, kaya doon ay makakatiyak ka na ikaw po ay ligtas. Sa aklat ng Gawa chapter 9 verse 10 hanggang 19 ay makikita po natin dito si Apostol Pablo nung hindi pa po siya naging alagad ni Kristo, ay ang Diyos ay gumawa ng paraan upang siya ay makakilala sa Diyos. Sabi niya po rito, sa Damasco naman ay may isang alagad na ang pangalan Ananias. Tinawag siya ng Panginoon sa pamamagitan ng isang pangitain. Ananias, ano po iyon, Panginoon? Tugon niya. Inutusan siya ng Panginoon, pumunta ka sa kalyeng tinawag na Tawid. Kalye na tinawag na Tuwid sa bahay ni Judas at ipagtanong mo ang isang lalaking taga Tarso na ang pangalan Saulo. Siya'y nananalangin ngayon. Sa isang pangitain, nakita ka niyang pumasok sa kinaroonan niya at pinatungan mo siya ng kamay upang siya'y makakitang muli. Sumagot si Ananias, Panginoon, marami na po ang nagbalita sa akin tungkol sa taong ito at tungkol sa mga kasamaang ginawa niya sa inyong mga hinirang sa Jerusalem. At naparito siya sa Damasco, taglay ang kapangyarihan galing sa mga punong pari ng mga Hudyo, upang dakpin ang lahat ng tumatawag sa inyong pangalan. Ngunit sinabi sa kanya ng Panginoon, pumunta ka roon sapagkat pinili ko siya upang ipangaral ang aking pangalan sa mga hintil, sa mga hari at sa mga anak ng Israel. Ipapaunawa ko sa kanya ang lahat ng dapat niyang tiisin alang-alang sa akin. Pumunta nga si Ananias sa naturang bahay at ipinatong ang kanyang kamay kay Saulo. Sabi niya, kapatid na Saulo, pinapunta ako rito ng Panginoong Hesus na nagpakita sa inyo sa daan ng ikaw ay papunta rito. Isinugo niya ako upang muli kang makakita at upang mapuspos ka ng Espiritu Santo. Noon din may nalaglag na tila mga kaliskis mula sa mga mata ni Saulo at nakakita siya muli. Tumayo siya at nagpabautismo. Kumain siya at nagbalik ang kanyang lakas.
So doon ay makikita natin kung paano naging alagad si Apostol Pablo, naging alagad ni Kristo si Apostol Pablo dahil siya ay sumampalataya kay Kristo at nagpabautismo sa pangalan ng ating Panginoong Kristo. Kaya ang katiyakan ng kaligtasan kapag tayo ay naging alagad ng ating Panginoong Kristo. Pangatlo, ang katiyakan ng ating kaligtasan kapag tayo ay sumampalataya at nabautismuhan sa pangalan ng ating Panginoong Kristo. So dito ay makikita natin, masasabi mo na ikaw ay tiyak, na ikaw ay ligtas dahil ikaw ay sumampalataya at nabautismuhan sa pangalan ng ating Panginoong Kristo. Sapagkat ang sabi sa banal na kasulatan sa Marcos chapter 16 verse 15 hanggang 16, at sinabi ni Jesus sa kanila, habang kayo humahayo sa buong mundo, ay ipangaral ninyo sa lahat ng tao ang magandang balita. Ang sinumang sumampalataya at mabautismuhan ay maliligtas, ngunit ang ayaw sumampalataya ay parorosahan. So, ang daan ng tanging kaligtasan na ikaw ay makakatiyak sa iyong kaligtasan, kailangan mo sumampalataya una at pagkatapos ikaw ay magpabautismo sa pangalan ng ating Panginoon Jesus para ikaw ay 100% na nakatitiyak na ikaw ay ligtas. Sa Gawa chapter 6 verse 25 hanggang 33 ay makikita natin dito na yung kapamaraanan ng kaligtasan na ibinibigay ng Diyos sa tao. No, sabi dito sa Gawa chapter 16 verse 25 hanggang 32, nang maghating gabi na, sina Pablo at Silas ay nananalangin at umaawit ng mga himno at nakikinig naman ang ibang mga bilanggo. Walang ano-ano, lumindol ng malakas at nayanig pati ang mga pundasyon ng bilangguan. Biglang nabuksan ang mga pintuan at nakalag ang mga tanikala ng lahat ng bilanggo. Nagising ang bantay ng bilangguan at nang makita niyang bukas ang mga pinto, inakala niyang nakatakas ang mga bilanggo. Dahil dito, binunot niya ang kanyang tabak at magpapakamatay na sana. Ngunit sumigaw si Pedro, huwag mong saktan ang iyong sarili, narito kaming lahat. Humingi ng ilaw ang bantay, patakbong pumasok at nanginginig na nagpatira pa sa harap ni na Pablo at Silas. Sila ay inilabas niya at sinabi, mga Ginoo, ano po ang dapat kong gawin upang ako'y maligtas? Sumagot naman sila, sumampalataya ka sa Panginoong Hesus at maliligtas ka, ikaw at ang iyong sambahayan. At ang salita ng Panginoon ay ipinahayag nila sa kanya at sa lahat ng nasa kanyang bahay. Nang gabi ring iyon, hinugasan ng bantay pinto ang kanilang mga sugat at siya'y nagpabautismo pati ang buo niyang sambahayan. Kaya dito ay makikita natin kung paano naligtas ang buo niyang sambahayan dahil sila'y sumampalataya at nagpabautismo pati ang buo niyang sambahayan. Kaya lahat po sila ay ligtas dahil lahat sila ay sumampalataya at nabautismuhan. Kaya 100% nakakatiyak ka na ikaw ay ligtas dahil ikay sumampalataya at nabautismuhan. Sa aklat ng Gawa chapter 18 verse 8, ang sabi sa Biblia ay ganito, si Crispo na tagapamahala ng sinaguga at ang kanyang sambahayan ay nanalig rin sa Panginoon. Marami pang mga taga-Korinto na nakinig kay Pablo ang sumampalataya at nagpabautismo. Ang sumampalataya at nagpabautismo. So, ganun ang ginagawa ng mga apostol para sila ay 100% na ligtas. Kapag sila ay sumampalataya, pagkatapos noon sila ay kailangan mabautismuhan para 100% sila ay ligtas. Pang-apat, ang katiyakan ng ating kaligtasan kapag tayo ay sumampalataya at mabautismuhan sa pangalan ng ating Panginoong Kristo, ipagkakaloob sa iyo ang Espiritu Santo bilang tatak ng pagkahirang sa iyo. Kapag nagbautismo tayo sa pangalan ng ating Panginoong Kristo, para 100% na tayo ay ligtas, pagkakalooban tayo
ng banal na Espiritu bilang tatak ng pagkahirang sa atin. No? So, hindi lang yung ikay sumampalataya at nabautismuhan, kundi meron siyang ipagkakaloob sa atin. Ang ipagkakaloob sa atin ng mga sumampalataya at nabautismuhan ay ang banal na Espiritu bilang tatak ng pagkahirang sa atin. Ganito sinasabi sa Gawa chapter 2, verse 38 hanggang 39. Sumagot si Pedro, pagsisiyan ninyo talikuran ang inyong mga kasalanan at magpabautismo kayo sa pangalan ni Jesucristo upang kayo'y patawarin at ipagkaloob sa inyo ang Espiritu Santo, sapagkat ang pangako ay para sa inyo at sa inyong mga anak at sa lahat ng nasa malayo, sa bawat taong tatawagin ng ating Panginoong Diyos. So, kaya sinasabi ng mga apostol na kailangan mong sumampalataya at pagkatapos mong sumampalataya, kailangan ikaw ay mabautismuhan para ipagkaloob sa iyo ang tatak, ipagkaloob sa iyo ang Espiritu Santo bilang tatak ng pagkahirang sa iyo. Kaya masasabi mo 100% ikaw ay ligtas. Nakakatiyak ka na ikaw ay ligtas. Bakit? Sapagkat nasa iyo na ang Espiritu Santo mula nung ikaw ay nabautismuhan sa pangalan ni Kristo. Yan ay tatak. No, sabi nyo sa Ephesians chapter 1 verse 13 hanggang 14 ay ating pong mababasa, kayo may naging bayan ng Diyos matapos ninyong marinig ang salita ng katotohanan, ang magandang balita na nagdudulot ng kaligtasan, sumampalataya kayo kay Kristo, kaya't ipinagkaloob sa inyo ang Espiritu Santo na ipinangako ng Diyos bilang tatak ng pagkahirang sa inyo. Ang Espiritu ang katibayan na makakamit natin ang mga pangako ng Diyos para sa atin hanggang sa makamtan natin ang lubos na kaligtasan. Purihin natin ang kanyang kaluwalhatian. Kaya dito sinasabi ng Biblia na 100% naligtas tayo dahil tayo sumampalataya at nabautismuhan at pinagkalooban tayo ng tatak ng Espiritu Santo. Binigyan niya tayo. Kaya sabi doon sa Ephesians chapter 4 verse 30 hanggang 32, at huwag ninyong saktan ang kalooban ng Espiritu ng Diyos, sapagkat siya ang tatak ng Diyos sa inyo, ang katibayan na kayo'y tutubusin pagdating ng takdang araw. Alisin na ninyo ang lahat ng sama ng loob, puot at galit. Huwag na kayong mambubulyaw, manglalait at mananakit ng damdamin ng kapwa. Sa halip, maging mabait kayo at maunawain. Magpatawad kayo sa isa't isa tulad ng pagpapatawad sa inyo ng Diyos dahil kay Kristo. So malinaw na sinasabi ng Biblia na 100% na tayo ay ligtas, tiyak dahil nga meron tayong tatak mula nung tayo nabautismuhan. Tinatakan po tayo ng banal na Espiritu. Kaya sa 2 Corinthians chapter 1 verse 1 hanggang 22, ang Diyos ang nagpapatibay sa amin sa inyo sa pamamagitan ng pagkikipag-isa kay Kristo, at siya rin ang humirang sa amin. Nilagyan niya kami ng kanyang tatak at pinagkalooban ng kanyang Espiritu bilang patunay na tutuparin niya ang kanyang mga pangako. Kasi pangako sa atin ng Diyos, kung alam nyo, ang pangako sa atin ng Diyos ay buhay na walang hanggan. Mabubuhay ka ng walang hanggan katulad ng Diyos noon, ngayon, hanggang ngayon, siya ay buhay magpakailanman. At yan din naman ang pangako sa atin ng Diyos ay kapag tayo po ay naging tapat tayo sa ating pananalig at panampalataya sa ating Panginoon Kristo at naniwala tayo na tayo'y ligtas dahil patuloy tayo na naglilingkod sa Diyos, ang kaloob na pangako niya sa atin ay ipagkakaloob niya ay buhay na walang hanggan. Sa Roma chapter 8 verse 40, Roma chapter 8 verse 14 hanggang 17, ang lahat ng pinatnubayan ng Espiritu ng Diyos ay mga anak ng Diyos, sabagat hindi ibinigay sa inyo ng Diyos ang Espiritu upang kayo'y gawing mga alipin, namuhay sa takot, sa halip ibinigay sa inyo ang Espiritu upang kayo'y gawing mga anak ng Diyos. Kaya matatag, kaya nakakatawag tayo sa Kanya ng Ama, Ama ko. Ang Espiritu ang nagpatutuo kasama ng ating Espiritu na tayo'y mga anak ng Diyos. At yamang mga anak, tayo'y mga tagapagmana ng Diyos
at kasamang tagapagmana ni Kristo, sapagkat kung tayo kasama niya sa pagtitiis, tiyak makakasama rin niya tayo sa kanyang kaluwalhatian. Kaya ang katiyakan ng ating kaligtasan kapag tayo ay sumampalataya at nabautismuhan sa pangalan ng ating Panginoong Kristo at ipagkakaloob sa atin ang Espiritu Santo bilang tatak ng pagkahirang sa atin. Panglima, ang katiyakan ng ating kaligtasan kapag tayo ay sumampalataya at nabautismuhan sa pangalan ng ating Panginoong Kristo upang tayo ay magkaroon ng bahagi sa kamatayan ni Kristo para mabayaran ang ating mga kasalanan. So, ang layunin kung bakit kailangan natin sumampalataya at mabautismuhan para maging bahagi tayo, magkaroon tayo ng bahagi, sa kamatayan ng ating Panginoong Hesukristo. Dahil ang kamatayan ni Kristo ay para lamang ito sa mga Hudyo. Para lamang ito sa mga Hudyo, dahil sa tayo mga hintil, hindi po tayo kabahagi sa kamatayan ni Kristo, kung kaya kailangan natin sumampalataya at mabautismuhan para maging kabahagi tayo sa kamatayan ng ating Panginoong Kristo, para matiyak ang ating kaligtasan. Sa Roma chapter 6 verse 23, ang sabi sa banal na kasulatan, sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan, ngunit ang libreng kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan. Sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan. Kaya kailangan natin sumampalataya sa Panginoon. Si Kristo ay namatay para mabayaran ang ating kasalanan. Kaya kailangan din nating mamatay katulad ni Kristo para mabayaran ang ating mga kasalanan. Sa anong paraan? Para mabayaran natin ang ating mga kasalanan, kailangan makibahagi tayo sa kamatayan ng ating Panginoong Kristo. Ang sabi sa Roma chapter 6 verse 1 hanggang 14, ano ngayon ang sasabihin natin? Patuloy ba tayong magkakasala upang sumagana sa atin ang kagandang loob ng Diyos? Hinding-hindi. Tayo'y patay na sa kasalanan. Paano pa tayo mamumuhay sa pagkakasala? Hindi ba ninyo alam na tayong lahat na nabautismuhan kay Kristo Jesus, ay nabautismuhan sa kanyang kamatayan? Sa makatuwid, tayo namatay at nailibing kasama niya sa pamamagitan ng bautismo, upang kung paano binuhay muli si Kristo sa pamamagitan ng dakilang kapangyarihan ng Ama, tayo rin ay magkakaroon ng panibagong buhay. Sapagkat kung nakasama niya tayo sa isang kamatayan, katulad ng kanyang kamatayan, tiyak na tayo ay makakasama rin niya sa muling pagkabuhay tulad ng kanyang muling pagkabuhay. Alam natin na ang dati nating pagkatao ay naipako na sa krus kasama niya upang mamatay ang ating makasalanang pagkatao at nang hindi na tayo maalipin pa ng kasalanan. Sapagkat ang namatay na ay pinalaya na mula sa kapangyarihan ng kasalanan. Kung tayo namatay ng kasama ni Kristo, maniwala tayong mabubuhay rin tayong kasama niya. Alam natin si Kristo nang muling binuhay ay hindi na muling mamamatay. Wala nang kapangyarihan sa kanya ang kamatayan. Nang siya ay namatay siya ng minsan dahil sa kasalanan. At ang buhay niya ngayon ay dahil sa Diyos. Kaya dapat din ninyong ituring ang iyong sarili bilang patay na sa kasalanan. Ngunit buhay naman dahil sa Diyos. Sapagkat kayo'y nakipag-isa kay Kristo Jesus. Huwag na ninyong paghariin ang kasalanan sa inyong mga katawan. May kamatayan upang hindi na kayo maalipin ng kasamang hilig nito. Huwag na ninyong ipailalim sa kapangyarihan ng kasalanan ang alinmang bahagi ng inyong katawan bilang kasangkapan sa paggawa ng masama. Sa halip, pasakop kayo sa Diyos. Bilang mga taong namatay at muling binuhay, at ihandog ninyo sa Kanya ang inyong katawan bilang kasangkapan sa kabutihan. Sapagkat hindi na dapat maghari sa inyo ang kasalanan, dahil kayo'y hindi na namumuhay sa ilalim ng kautusan, kundi sa ilalim ng kagandahang loob ng Diyos.
So dito ay makikita natin na sinasabi ng banal na kasulatan kung bakit kailangan mo sumampalataya at mabautismuhan para ikaw ay maging kabahagi sa kamatayan ng ating Panginoon. Kaya 100% ikaw ay nakakatiyak na ikaw ay ligtas dahil ito ang iyong pananalig at panampalataya na ikaw ay namatay katulad ni Kristo sa pamamagitan ng bautismo kung ikaw ay nabautismuhan na. Pero kung hindi ka pa nabautismuhan at bago ka palang nakikinig, kapatid, may mga pastor dyan na malapit sa iyo, may mga born again dyan na malapit sa inyo, umating ka roon at sabihin mo sa kanya, ikay sumampalataya at nais mo maging kabahagi sa kamatayan ni Kristo. Kung kaya kailangan mo magpabautismo sa pastor na yon. Sapagat ang pastor na yon, iyan ang totoong lingkod ng Diyos. Kung malapit ka lang dito sa akin, so dito sa church po ng Building 8, ay pumunta ka rito at patuloy kang umatin at ating i-schedule ang iyong baptism. No? So dito ay makikita natin para maging kabahagi ka. Sa aklat ng Colossians chapter 2 verse 12 hanggang 15 ay makikita po natin dito sa makatuwid ang bautismo. Sa pamamagitan ng bautismo, nalibing kayong kasama ni Kristo at muli rin kayong nabuhay kasama niya dahil sa inyong pananalig sa kapangyarihan ng Diyos na muling bumuhay sa Kanya. Kayong dating patay dahil sa kasalanan, kayong mga hintil na hindi nasakop ng kautusan ay binuhay ng Diyos kasama ni Kristo. Pinatawad niya ang ating mga kasalanan at pinawalang bisa ang lahat ng nasusulat na alintuntunin laban sa atin, pati ang mga pananagutang kaugnayan nito. Pinawi niya ang lahat ng ito nang ipako siya sa krus. Sa pamamagitan ng kanyang kamatayan sa krus, nilupig niya ang mga pinuno at kapangyarihan ng sanlibutan. Ang mga ito ay para mga bihag na kanyang ipinarada sa madla bilang katunayan ng kanyang pagtatagumpay. Kaya ang katiyakan ng ating kaligtasan, tayo ay sumampalataya at mabautismuhan sa pangalan ng ating Hesus Kristo para maging kabahagi tayo sa kamatayan ng ating Panginoong Hesus. Maging kabahagi tayo. Last but not the least, no? Ang katiyakan ng ating kaligtasan kapag tayo ay sumampalataya at nabautismuhan sa pangalan ng ating Hesus Kristo upang si Hesus Kristo ay manahan sa atin. Yan, kapag ikaw ay nabautismuhan sa pangalan ni Kristo, si Kristo ay mananahan sa iyo. Kaya 100% na ikaw ay ligtas. Pagkatapos mong mabautismuhan sa pangalan ni Kristo, ang ating Panginoon si Kristo ay mananahan sa iyo. No? Ang sabi doon sa Galatia chapter 3 verse 27, sapagkat ang lahat na nabautismuhan kay Kristo ay pinananahanan ni Kristo. So lahat na nabautismuhan, kung isa ka na sa mga nabautismuhan sa pangalan ni Kristo, tiyak na ang ating Panginoon Jesus ay mananahan sa iyo at 100% ikaw ay ligtas. Dahil ito sinasabi sa 1 John chapter 5 verse 11 to 13, sabi niya, ito ang patutuo, ipinagkaloob sa atin ng Diyos ang buhay na walang hanggan at ito'y makakamtan natin sa pamamagitan ng kanyang anak. Ang sinumang pinanahanan ng anak ng Diyos ay may buhay na walang hanggan. Ngunit ang hindi pinanahanan ng anak ng Diyos ay hindi makakaranas ng buhay na walang hanggan. Isinusulat ito sa inyo upang malaman ninyo na kayo'y sumasampalataya sa anak ng Diyos ay may buhay na walang hanggan. Kaya ang katiyakan ng ating kaligtasan kapag tayo nabautismuhan at sumampalataya at nabautismuhan sa pangalan ng ating Panginoon Kristo upang si Kristo ay manahan sa atin. Kaya doon, ang sabi doon, ipinagkaloob ng Diyos ang kaligtasan sa atin sa pamamagitan ng kanyang anak. At ang pinanahanan ng kanyang anak ay may buhay na walang hanggan. Ang hindi pinanahanan ng anak ng Diyos ay walang buhay na walang hanggan. Sana sa hapong ito ay meron po tayong natutunan patungkol sa katiyakan ng ating kaligtasan. So i-recap lang po natin ang ating pong napag-aralan.
Una po, ang katiyakan ng ating kaligtasan ay sa pamamagitan ng pananampalataya sa ating Panginoong Kristo na siya lamang ang ating tagapagligtas at wala ng iba. No, the assurance of our salvation is through faith in our Lord Jesus Christ, who is the only Savior and no one else. No, at wala ng iba. Siya lamang talaga ang ating pong kaligtasan. Pangalawa, ang katiyakan ng ating kaligtasan kapag tayo ay naging alagad ng ating Panginoong Hesus Kristo. No, kapag tayo naging alagad ng ating Panginoong Kristo, 100% hindi ka nag-aalinlangan at masasabi mo ikay ligtas. Pangatlo, ang katiyakan ng ating kaligtasan kapag tayo ay sumampalataya at nabautismuhan sa pangalan ng ating Panginoong Kristo. No? Kapag tayo sumampalataya at nabautismuhan sa pangalan ng ating Panginoong Hesus Kristo, nakakatiyak po tayo na tayo po ay ligtas. Pang-apat, ang katiyakan ng ating kaligtasan kapag tayo ay sumampalataya at nabautismuhan sa pangalan ng ating Panginoong Hesus Kristo para ipagkaloob sa iyo ang Espiritu Santo bilang tatak ng pagkahirang sa iyo. No? Kapag ikaw ay nabautismuhan sa pangalan ng ating Panginoong Kristo, ipagkakaloob sa iyo ang tatak ay yung Espiritu Santo bilang tatak ng pagkahirang sa iyo. Panglima, ang katiyakan ng kaligtasan kapag tayo ay sumampalataya at nabautismuhan sa pangalan ng ating Panginoong Kristo para tayo ay maging para magkaroon tayo ng bahagi sa kamatayan ng ating Panginoong Kristo. Ibig sabihin, maging kabahagi na tayo sa kamatayan. Yung last but not the least, ang katiyakan ng ating kaligtasan kapag tayo ay sumampalataya at nabautismuhan sa pangalan ng ating Panginoong Kristo upang si Kristo ay manahan sa atin. No? Para manahan siya. Yan yung mga ingredients, nakakatiyak tayo at masasabi natin na tayo ligtas dahil mula nung tayo mabautismuhan kay Kristo, si Kristo ay nananahan na siya sa atin. Kaya tayo po ay ligtas. Kaya magandang hapon sa ating lahat. Sana po ay napagpala po kayo sa salita ng Panginoon na ating pong napakinggan at sa pamamagitan ng lingkod na ginagamit ng Panginoon ay ang salitang ito ay naging buhay at naging pagpapala nawa ito sa buhay ng bata sa atin. So, sana po ay napagpala po kayo at kung sino po sumuporta po sa akin bilang full-time sa gawain ito, sana po ay suportahan niyo po ako. Kung kayo po ay pinagpapala ng Panginoon, so kailangan ko po na suportahan niyo po ako ayon po sa iyong kagustuhan, no? Dahil wala pa akong ibang inaasahan ngayon kundi ang Diyos lamang. At gusto ko pong maglingkod sa Panginoon. At alam ko nandiyan po kayo na pinagpapala ng Diyos at ginagamit ng Diyos. Sana ay pagpalain kayo ng lumusan ng Panginoon. At kung gusto nyo kong tulungan, salamat. Sana po ay mag-subscribe po kayo sa aking pong YouTube channel at i-share nyo po ang video nito para matulungan din po ako. Ito po yung ating bahay-sambahan. Yan. Napakita ko po sa inyo. Yan po ang ating bahay po sambahan. No? Mag-isa lang po ako rito dahil gusto ko pong magturo po sa inyo ng wala pong disturbo. No? Ayan po. Bagamat kulang pa po ito ng mga electric fan. No? Pero sabi nga ay lagi kami mag-prayer lang tayo mag-pray. Dahil bagamat mainit tuwing linggo sa aming panambahan, nagpapaypay sila. Pero sabi ko dito lang naman sa mundo yan. Pero mag-pray tayo sa Panginoon na magbigay ang Diyos ng mga electric fan, no? At instrumento po namin, tama, yan, yan po instrumento namin. At nagpipray rin po kami na magkaroon din kami ng magandang instrumento sapagkat luma na po yan. Sabi nga ay hingin lang natin sa Diyos, no? At salamat doon sa mga patuloy na pinagpapala po ng Panginoon. Yan. So, makita naman po natin. Ito po yung pangalan ng simbahan po natin, Disciple of Jesus Christ Mission Church. No?
Yan po. Ito po ako, nagtapos po ako ng Bible School sa BBCE. Yan po yung ating mga classmate, no? Yan. 4 na taon po ako nag-aral sa Bible School at yan, nag-graduate po ako. At sana, yan, gusto ko po magpagamit sa Panginoon, no? Bagamat may mga problema, kung may asawa at may 4 na anak, so, walang ganun din ay talagang walk by faith lang at maniwala tayo sa Panginoon. No? Salamat sana po. Suportahan niyo po ang gawain ng Panginoon at maging lingkod na sa aking paglilingkod ay magpatuloy po ako. No? Ngayon ay bumili nga ako ng tuyo para karagdagan kaso ay walang bumibili. No? Siguro ma-stock lang yung tuyong binili ko. Yan po rin ang Panginoon. Kasi hindi ata ako tinawag ng Diyos dito. Siguro ako tinawag para maglingkod sa church. Ito po yung simbahan natin. So, magandang umaga, magandang hapon po sa inyo lahat. Muli po sa pagkikita po natin sa araw po ng bukas. So, God bless you po. Yan, God bless you po mga kapatid. Pagpalain po tayo ng Diyos.